Si Pastor Mer naman, ang sinishare niya sa akin noong nakaraan, ang 11th year daw, para sa kanya is a new beginning and a new start. Na parang, di ba, dahil 11, parang start ulit. And magandang i-claim din natin siya, di ba, kumbaga, halimbawa, sa mga Kristiyano na feeling nyo ang tagal nyo na, parang maganda sana i-claim natin itong 11th year anniversary natin bago ulit. Yung parang ulit tayo, magsisimula ulit tayo, 'di ba? Ano't ano mang ang mga nangyari sa atin sa buhay natin ng mga nakaraan, let's start all over again. Amen. Ayan, tapos ano pa ba? Ayun, mamaya sa offertory natin, isabay na lang din natin yung pagbibigay ng ating sacrificial giving. So far may mga nagsasenda ng kanilang sacrificial giving, tapos may mga nag-abot na ba personally. So mamaya sana bigay na po natin. And let's do it with love, 'di ba? Na dahil mahal natin si Lord, hindi dahil sa napipilitan tayo. Okay? Tsaka yun nga, dahil parang regalo na rin natin to sa Panginoon sa lahat ng mga kabutihan niya sa atin. Okay? So magandang message natin ngayon is it's about do not limit do not limit the limitless God. Okay? So nung panahon pa ng NHA, merong mga tinapik na ganyan si Ate Mer, yung God of Wonders. Tapos ako din meron akong nabuo na message tungkol dyan, yung indescribable. Pero this time, i-remind ulit tayo ng Panginoon sa, kumbaga parang sa konsepto o sa katuruan na dapat hindi pala natin siya nililimitahan. Kasi, limitless siya. Okay? Sasabihin mo sa Ate Mer ulit, limitless siya. Ayan. Sa verse ng Psalm 78:41, ito yung dapat hindi natin gagayahin. Kasi sabi ng verse na yan, yes, again and again, they tempted God and limited the Holy One of Israel. Ang Tagalog version niyan, yung parang sinubok yung yung God of Israel. Tapos yung parang ang term nila diyan, paulit-ulit na yung parang tinest nila yung Panginoon. And dito, maganda naman yung kanyang version, 'di ba? Yung limited kasi talagang parang siya, kasama siya sa tema ng mensahe natin ngayon. Okay? So, dahil hindi natin lilimitahan ang Diyos kasi He is unlimited. So, wag na natin patagalin. Bakit ba natin sinasabi na God is unlimited? Okay? Sabihin nyo nga, 1, 2, 3, go. God is unlimited. Isa pa. God is unlimited. Yan. Pag sinabing unlimited, walang limitasyon, walang hangganan, walang katapusan, di ba? Unlimited. Sino dito ang gusto lagi unlimited? Pag samgyup, unlimited. Pag pagkain, unlimited. Pag load, unlimited. Pag data, unlimited, di ba? Pag banding, unlimited. Siyempre tayo, na-enjoy natin yung mga unlimited na yan. And how much more kapag nalaman natin na ang Diyos pala ay unlimited. Hindi siya pwedeng mabound, hindi siya pwedeng ikahon. God is unlimited. So, ito na. Ano nga ba ang ibig sabihin ng God is unlimited? Number 1, God is unlimited in power. Ibig sabihin niyan, He is omnipotent. Pag sinabing omnipotent, all-powerful. Sabi ng Jeremiah 32:17, Sovereign Lord, you have made the heavens and the earth by your great power and outstretched arm. Nothing is too hard for you. Di ba? Magandang balita ba yon? Nothing is too hard for Him. Walang mahirap sa Kanya. He is all-powerful. Ngayon, di ba, ano ang implikasyon nun o lesson nun sa buhay natin? Kapag may mga bagay na parang mahirap sa atin, tatandaan natin, sa Diyos, walang mahirap. Di ba? Walang imposible. Sabi nga, He parted the Red Sea, raised the dead, calmed the storms, and created the universe with just His word. There is no sickness, no sin, no situation that is too big for God to handle. Kaya kapag nalalaman mo to, napapaalalahanan ka tuloy ngayon na wala palang mahirap. Di ba? Walang mahirap sa'yo. Di ba? Walang mahirap sa Kanya. Pangalawa, God is unlimited in knowledge. Ibig sabihin naman ito, omniscient. Yan. Ibig sabihin, siya ang may alam ng lahat. Kaya nga minsan, pag tayo nagyayabang, na parang feeling natin, alam na natin ang lahat, mahiya daw tayo. Kasi walang-wala daw yung alam natin sa alam ng Diyos. Sabi, great is our Lord and mighty in power, His understanding has no limit.
Di ba? Sabi, God knows everything. Past, present, future, even the thoughts of every heart. Ito maganda, nakaka-comfort to. He never forgets, never misses anything, and never needs to figure things out. Kasi alam na alam ng Diyos ang lahat ng bagay na yan. Pangatlo, God is omnipresent. Ayan. God is unlimited in presence. Ayan. Ano ibig sabihin yan? Sabi ng Psalm 139, 7-10, alam ko maraming may favorite nitong verse na to sa inyo. Sabi, where can I go from your spirit? Where can I flee from your presence? If I go up to the heavens, you are there. If I make my bed in the depths, you are there. If I rise on the wings of the dawn, if I settle on the far side of the sea, and even there your hand will guide me. Your right hand will hold me fast. 'Di ba? Kaya may astronaut na nawalan ng signal nung nandun siya sa outer space. Tapos sabi niya, Panginoon, yung mga tao sa baba, nakikita ko, hindi kasi naniniwala sa Diyos yon. Nagpe-pray sila, dinidinig mo sila. Ako, mas malapit na ako sa iyo, nandito na ako sa outer space. Sana naman naririnig mo ko. Pag binalik mo yung signal ko dito, tsaka doon sa earth, maglilingkod ako sa iyo. Gulat siya, pagka-pray niyang ganon, balik yung signal. Kaya pagbalik niya ng earth, nagpastor siya, di ba? Naglingkod siya sa Panginoon. And he never know kasi hindi niya alam noon na God is everywhere. Na kahit saan ka manalangin, kahit nasan ka pa, di ba? Kahit magtago ka dyan, kita ka ng Diyos. Abot ka ng Diyos. Kaya anuman ang kalagayan mo, nasa rurok ka man ng tagumpay o nasa pinakailalim ng iyong problema, abot na abot ka ng Diyos. Amen? God is omnipresent. Di ba? He is everywhere at all times. With you in sorrow, beside you in triumph, present even in your darkest place. Kasama ka niya nung ikaw ay graduate, pero kasama ka rin niya nung ikaw ay may line of 7. Di ba? So sa lahat ng bagay, kasama mo ang Panginoon. Malungkot, masaya, whether good or bad. Pang-apat, God is unlimited in love. Yan, nakaka-touch din yan. Ephesians 3:18-19, may be able to comprehend with all the saints what is the width and length and depth and height, to know the love of Christ which passes knowledge, that you may be filled with all the fullness of God. Alam niyo kung ano ibig sabihin ng God is unlimited in His love? Ito, you cannot outsin His grace. Ibig sabihin, hindi mo pwedeng sabihin santambak na yung kasalanan mo. Bakit? Kasi gaano man kalaki ang kasalanan mo, ito man ay parang barko, ang pag-ibig naman ng Diyos ay parang karagatan na pwedeng lubugin yung kasalanan mong yan. Amen? Sino dito nakabilang na ng mga barko na lumubog sa karagatan? Wala na, di ba? Kasi na siya, innumerable, hindi na siya mabilang, napakarami na. Ganon din ang pag-ibig ng Diyos. Sabi, His love reaches the vilest sinner, kahit pinakamatinding makasalanan pa, restores the broken, and never gives up. Amen? Ito yung nakaka-touch, never gives up. Kaya sabi mo nga sa katabi mo, hindi siya sumusuko sa'yo. Di ba? Ang tao, sumusuko yan. Minsan naiirita, minsan napipikon, minsan naiinis. Di ba? Pero ang Diyos, kahit kailan, hindi siya nag-give up sa'yo. Amen? Isipin niyo yung prodigal son, di ba? Yung alibughang anak, ginasta ang lahat ng pera ng kanyang tatay, ang kanyang yaman, ang kanyang, alam niyo yun, yung party niya. But then, all of a sudden, naghirap siya. Tapos iniisip niya, bumalik na lang sa tatay niya, hindi bilang isang anak, bilang isang trabahador na lang. Di ba? Pero nung umaakto na, napabalik siya, anong ginawa ng tatay niya? Nandun pala yung tatay niya sa pintuan. Matagal na siyang inaantay. Tapos nung nakita siya, tumakbo yung tatay niya. Di ba? Sa culture nila, hindi dapat tumatakbo ang tatay. Pero dahil mahal na mahal niya yung anak niya, sinalubong niya, tinakbo niya, di ba? At anong ginawa? Niyakap, hinagkan, at ibinalik, itinrato bilang trabahador? Hindi, bilang kanyang anak. Kaya tayo, dahil anak tayo ng Diyos, whenever we return to God, tayo ay ina-accept niya pa rin. Amen? Kaya minsan, tayo lang ang may ugaling ganon. Naku, babalik-balik sa church. Diba? Backslide, tas balik. Diba? Tayo lang ang may kaisipan na ganon. Pero si Lord, diba, lagi niyang tinatanggap ang kanyang mga anak. Dati nung bata-bata pa ako,
May mga pamilya kasi kung syempre nasasamahan, nakikita. May mga magulang akong nakikita na, alam niyo yon, yung mahal na mahal yung mga anak. Tapos ako bilang judgmental na tao, parang lagi kong iniisip, itong tatay na to, bakit kaya laging pinapatawad yung anak niya? Pupunta doon sa Cavite, maglalayas, pupunta sa Paranaque, pupunta sa Taguig. Tapos babalik-balik at balik. Tapos pag bumabalik, pinapakain, binibigyan ng pera. Pero ako, parang judgmental kasi ko during that time, nung bata-bata pa ako na dapat laging perfect ka, dapat laging mabait ka, dapat lagi kang mabuti. Pero nung napag-aralan ko yung Bible at nalaman ko ang nature at character ng Diyos, kaya naman pala. 'Di ba? Yan yung kasabihan nila na walang magulang, walang nanay, 'di ba, ang makatiis sa anak. And ganun din ang pagmamahal. Mas lalo pa ang pagmamahal ng Diyos. Hindi niya tayong matiis. Hindi niya tayo, alam niyo yun, ayaw niyang nakikita tayong naghihirap, 'di ba, naghihikahos. Kaya pag bumabalik tayo sa Kanya, talaga naman tanggap na tanggap niya tayo. Okay? And then panglima, God is unlimited. Naku naman. Grabe. In forgiveness. Sabi ng Isaiah 1:18, "Come now and let us reason together, says the Lord. Though your sins are like scarlet." May nakakita na ba sa inyo ng scarlet? 'Di ba? Larawan daw 'yun o kulay kasi ng parang dugo. 'Di ba? Tapos parang para sa kanila madumi. Yung kaya nga 'di ba ang dugo hindi tinatouch noon. Pero sabi, "They shall be as white as snow. They are red like crimson, pero they shall be as wool." Nakita niyo ba yung verse na yan? Na ibig sabihin dyan, gaano man karumi ang kasalanan mo, pag lumapit ka sa Panginoon, gagawin kanyang parang niebe sa kaputian. Di ba? Sabi dyan, He doesn't forgive partially, He forgives completely. Amen? Sabi natin, completely. Yan. Sabi, there is no too far gone with God. Kaya lagi tayo natatouch, lagi tayo naiiyak kapag kinakanta yung Jesus doesn't care. Jesus doesn't care what you've done before, how you rebelled or slammed, boom, the door. No matter how far you run and how long you've been untrue, Jesus doesn't care. He still offer forgiveness to you. Diba? Kasi nung Catholic pa tayo, laging, 'di ba, tinuturo 'yon. Magsimba ka para mabawasan ang kasalanan mo. Magpenitensya ka, hampasin mo ng hanger yung likod mo para mabawasan yung kasalanan mo. Panay mabawasan? Kailan ba mababawasan 'yan at mawawala 'yan? 'Di ba? Pero hindi nilinaw sa atin na 2,000 years ago, tinanggal na yung kasalanan na 'yon. Kailangan mo na lang tanggapin 'yon sa buhay mo. Amen? Diba? Kaya nga may mga tao, hindi ako naniniwala sa Diyos. Bakit? Kasi may Diyos pero ang daming madumi. Ang daming mukhang ewan. Diba? Sabi nung tao na yun, pero ikaw naniniwala ka sa sabon. Oo, may sabon kami Sabi niya, parang ganun din. Parang sa Diyos. Hindi ka mukhang magiging bagong ligo kung hindi mo i-apply yung sabon na yon. Kailangan i-apply mo yung blood ni Jesus, yung ginawa ni Jesus sa buhay mo. Diba? Kaya sabi mo sa katabi mo, magsabon ka, and at the same time, tanggapin mo si Lord. Ayan. Okay? Kasi yan nga, tatandaan natin, walang malayo sa Diyos. Kaya niyang kaya may time, iyak din ako ng iyak noon nagpe-pray ako, kasi may revelation si Lord sa akin na, di ba ako ang nakakita sa'yo noon? Kaya kapag nawawala ka, paminsan-minsan, ako rin ang hahanap sa'yo. Amen? Meron bang nakabasa na siya ang nakahanap sa Diyos? Wala, di ba? Sa Bible, laging ang Diyos ang naghahanap sa tao. Di ba? Kasi ang nature ng tao, laging naliligaw. Hindi niya alam kung saan siya pupunta, ang direksyon. Kaya nga, ang tupa, kailangan niya ng shepherd. Di ba? So, ganun din tayo. Amen? Pang-anim, God is unlimited by time. Grabe. 2 Peter 3:8. But, beloved, do not forget this one thing, that with the Lord, one day is as 1,000 years, and 1,000 years as one day.
Grabe, no? Yung isang araw sa Diyos, 1,000 taon na sa atin. Di ba? Yung 1,000 taon sa atin, isang araw lang sa Diyos. Di ba? Kaya nga nakakatuwa yung kaibigan ni Robert Slardon kasi ano yun nag-aaral ng time. Tapos sinubukan niya na ikwentahin yan, yung oras na yan. Nung kailan lang namatay yung nanay ni Robert Slardon. Tapos yun ang syempre, matinding dagok na nangyari sa buhay niya. Pero sumaktong-sumakto, na-meet niya yung tao na yon na nagko-compute ng time. At alam nyo, nalaman niya sa pag-compute ng time na yon, grabe, sobrang kaliit-liit lang talaga ng oras natin. Kaya nung time, sabi niya, kaya nung time na namaalam yung mama niya, sa time daw ng Diyos, di ba, sa time natin, parang ang tagal. Di ba? Pero sa time daw ng Panginoon, pagkadating doon ng mama niya, boom, maya-maya, susulpot na siya. Di ba? Naintindihan nyo? Nai-gets nyo? Yan, di ba? Kaya halimbawa, for example, sa akin, yung kaibigan kong si Josa, 2014 na wala, kinuha ni Lord. Sa time ko, ang tagal na. Halos 10 taon na, 11 years na rin. Di ba? Pero sa time ni Lord, pagka punta doon ni Josa, maya-maya, sunod na rin ako doon. Di ba? Kasi gano'n ang oras ng Panginoon. Kaya pala si Jesus, during His time na nandito siya, hindi siya nag-aalala, hindi siya aligaga, hindi siya nagpapanik. Kasi bakit? Hawak niya ang oras natin. Kaya tama si Corrie ten Boom nung sinasabi niya na my life is in your hands. Kasi ang oras natin, verse yun, ang oras natin ay na kay Lord. Kaya di ba, nung time na yun, sinasabi ni Martha kay Lord, Lord, kung nandito ka lang nung magkapatid, di sana namatay yung kapatid namin Di ba, si Lazarus. Pero dahil si Lord, hawak niya ang time. Di ba? Hawak niya ang lahat. He is sovereign. Hindi siya nag-whip siya para siguro dahil kay Martha at Mary. Pero yun nga, nabuhay. Di ba? Tapos pag kunwari, nanonood pa kayo, it's supernatural ngayon, di ba? Merong mga prayer sila na yung pagbalik daw ng time. Yung parang kunwari, yung may mga nangyari sa'yo, pagpe-pray nila yung pag-reverse ng time. Hindi yung parang as in reverse na ganon. Kundi yung yung parang alam mo yung kunwari yung nangyari sa from the past, parang pwedeng burahin ni Lord na parang as if walang nangyari. 'Di ba? Galing no? Kala nyo sa Avengers lang tsaka sa Marvels niyo yun makikita. Pero pagka pala si Lord, nanalangin ka sa kanya, 'di ba? Siya ay may hawak ng time. Okay, kaya God operates outside time. He sees the end from the beginning. What seems like a delay to us is perfect timing for Him. Kaya minsan may kasabihan tayo, di ba? Kunwari, niyaya mo yung nanay mo. Ma, simba ka na. Di ba? May kasabihan tayo, pag kunwari umayaw, pwedeng hindi pa time. Kasi may time talaga si Lord para doon. May turning point ang bawat tao. Naintindihan? Kaya mag-intay kayo sa time ng inyong nanay, tatay na lumapit sa Diyos, mga kapatid. Diba? Kaya kapag nagmamatigas, may oras ka din. May oras ka na susuko kay Lord. May oras ka na tatawag kay Lord. Diba? Huwag niyong, taningan. May araw ka din. Huwag niyong ganon. Okay, so sabi nga, what seems like a delay to us is a perfect timing for Him. Number 7, God is unlimited in creativity. Yan. Creative si Lord. Sabi, in the beginning, God created the heavens and the earth. Alam nyo ba tayo, sabi nga, every star, color, atom, and creature came from His imagination. Di ba? Kaya nga tayo, we are created in God's image. Sa madaling salita, we are created in God's imagination. Na isang araw, na-imagine lang naman ni Lord si Raylene. Di ba? At boom, ayan na. Di ba? Lilikhain ko si Raylene. Ang gagawin ko, pagtatagpuin ko yung nanay niya at tatay niya, 'di ba? At may in love sila sa isa't isa at mabubuo si Raylene. 'Di ba? Alam niyo kayo, bawat isa sa atin, planado kayo ni Lord. Walang ni isa sa atin ang aksidente. Kaya nga ang mga pastor, matapang silang nagpe-preach patungkol diyan, patungkol sa abortion. Kasi once na may nabuo na diyan, tao na 'yan eh. 'Di ba? Yung life ng Diyos na bigay na dyan. Kaya dapat hindi kinikitil ang buhay niyan. Okay? Naintindihan? Kaya sabi mo nga sa katabi mo, hindi ka aksidente. Yan. Pinlano ng Diyos, di ba, ang buhay mo. Sabi, ito nakakatuwa ito. He can create beauty from ashes
and make a way where there is none. Di ba? Yung isipin nyo, mukha ka ng ashes. Pero di ba, sabi, ano daw, He can create beauty from your ashes. Di ba? Tapos, He can make a way when there seems to be no way. Amen? Kaya God is unlimited in creativity. Kung wala ka ngayon, di ba, kayang gumawa ang Diyos. Out of nothing to something. Amen? Kaya nga, sabi nga daw, wala daw talagang, as in wala. Nagigets nyo? Walang-wala. Walang-wala. As in, there is no such thing as nothing. Kasi bakit? Pag si Lord umentrada na, magkakaroon ng something yung nothing mo. Amen? Kaya yung mga pitakan na yan, huwag mong sasabing wala. Yung Gcash, wala. Dapat magkakaroon, paparating na, mag-uumapaw pa in Jesus' name. Amen? Kaya sa amin nga, di ba, pag sa amin, kunwari sa aming pamilya din, lagi namin inaan yun, kahit sa amin, kay Ate Mer din, pag tinatanong, may pera ka? Sa isip-isip mo, wala. Di ba? Pero dapat, ibubukan ng bibig mo, yung may pananampalataya, meron, paparating na. Di ba? Hindi yung, Jess, may Gcash ka? Sasabihin, isa-isipin, wala talaga. Pero sasabihin ni Jess, paparating na! Di ba? May magsesend. Ikaw. Pero yun nga, dapat po, wag nating, lilimitahan si Lord sa mga ganon. Okay? Number 8. Yan. Number 8, God is unlimited in His ability to transform lives. Ito nakakatuwa rin to. Bakit? Kasi He turned Saul, the persecutor, into Paul, the apostle. Diba? And He took fishermen and tax collectors and made them world changers. Sipin nyo maigi, mangingisda. Tapos sila pa ang nagbago ng mundo. Diba? Apostle Paul, matalino, talagang persecutor of the church, tapos naging great apostle. Siya pa ngayon ang naging way para makakilala ang marami sa Panginoon. Kasi ganon mag-transform ang Panginoon ng buhay. Di ba? Kaya sipin nyo maigi, yung tao na nasa harap nyo, binago lang ni Lord yan. Yung tao sa katabi mo, binago ni Lord yan. Sa papanong paraan? By His grace. Di ba? Sipin nyo, dating lasenggo, binago ni Lord. Dating basagulero, binago ni Lord. Dating babaero, binago ni Lord. Di ba? Kasi walang imposible sa Kanya. Amen. Number 9, God is unlimited in His plans. Yan. Sabi ng Isaiah 55:8-9, For my thoughts are not your thoughts, nor are your ways my ways, says the Lord. For as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. Sabi nga, He works in ways we cannot predict or understand. Even the enemy meant for evil, God can turn for good. Kaya sino sa inyo naka-encounter ng masamang pangyayari sa buhay? May problemang matindi. Alam nyo, lagi nyo tatandaan, kung Christian kayo, lahat ng mga nangyayari sa inyo, whether good or bad, sa dulo, good pa rin yan. Amen? Halimbawa, ngayon, ganito ka, nasa ilalim ka ng matinding pagsubok, tatandaan mo, pag Christian ka, sa dulo, ikakabuti mo yan, yung magiging resulta niyan. Di ba? Kaya may mga pagkakataon, may mga testimony tayo, di ba, na kung kailan pa ako bugbog na problema, doon kami nagkalapit ng pamilya ko. Doon kami naging solid ng asawa ko. Doon kami naging close ni Lord. Kasi di ba sabi, the Lord is close to the broken-hearted. Amen? Kapag broken-hearted ka, mas close si Lord sa'yo. Di ba? Amen? Huwag mo naman i-goal na maging broken-hearted, ha? Uy, break na tayo para maging close kami ni Lord. Hindi naman. Di ba? Maghiwalay na tayo. Hindi naman ganon. Di ba? So, yun yung ibig nun, na ito yung plano mo, ito yung naiisip mo, pero iba. Yung naiisip ng Diyos. Pang-10, God is unlimited in His faithfulness. Ito yung nakakatawa kasi pang-anniversary natin to. Sabi ng Lamentations 3:22-23, Because of the Lord's great love, we are not consumed. For His compassions, never fail. Di ba? They are new every morning. Great is your faithfulness. Di ba? And nakaka-touch dito, sabi dyan, He never changes, He never sleeps,
never gets tired of you. Diba? Sabi, His mercies are fresh every day and He never breaks a promise. Sabi nyo, diba? Kaya nakakatuwa tong never gets tired of you, no? Kasi diba, pag ang tao, pwede yang mapagod sa'yo, nakakapagod ka ng intindihin. Ang sakit, no? Nakakapagod ka ng mahalin. Diba? Ang hirap mo ka-banding. Diba? May mga ganong yung parang salita, diba? Pero pag kay Lord, diba? Isipin nyo, God is unlimited in His faithfulness. Sabi nga ng Bible diba? Kung tayo minsan, faithless tayo, He remains faithful. Amen? Diba? Tayo walang-wala, pero punong-puno pa ng faithfulness. At pagkagising mo kinabukasan, they are new every morning. Great is thy faithfulness. Okay? So yan lang ang 10. 10 lang yan. Diba? Pero napakarami pa ng ka-unlimited dan ng Panginoon. His unlimitedness. Napakarami. May word ba na gano'n? Limited. Magmula ngayon, may gano'n. Ayan, diba? So ngayon, yun nga ang Diyos. Wala siyang limitasyon. Pero alam nyo ba, sa pamamagitan natin, nagkakaroon pala siya ng limitasyon. So, paanong paraan? Pag-aralan natin, ways we limit God. Sa anong paraan natin nililimitahan si Lord? Number 1, we limit God by our unbelief. So, pag hindi pala tayo naniniwala, nililimitahan natin siya. Okay? Kaya, for example, pag sinasabi ng pastor o may nagsabi sa inyo, pagpapalain kayo ni Lord, anong gagawin? Amen. Maniniwala. Hindi yung, talaga ba? Wala nga akong trabaho pagpapalain ako. Diba? So, doon pa lang, hindi na agad kikilos. Diba? Yung law o principle ni Lord, o si Lord mismo. Kasi bakit? Wala na, hindi ka na naniwala Sabi ng Mark 6:5-6, tingnan nyo to, now, He could do no mighty work there, except that He laid His hands on a few sick people and healed them. Hindi daw makagawa ng miracle si Lord sa lugar na yon. And He marveled because of their unbelief. Akala natin na pag nagbabasa tayo ng Bible, lahat nagagawa ni Lord ng himala. Pero meron palang lugar na kung saan hindi siya makagawa talaga ng himala. Di ba bakit? Kasi of their unbelief. Hindi kasi sila naniniwala. Naalala niyo yung kwento ko sa inyo kay Benihin? Merong nag-invite sa kanya na pastor. Di ba? Na sabi sa kanya, mag-preach ka dun sa church namin. Kasi kailangan kita, tsaka kailangan ka ng church namin. Ipanalangin mo na rin ako. Tapos, wag mo sasabihin sa church ko na na sinabihan kita, na kailangan kita, na nandun ka para sa akin. Mag-ano ka lang, as usual. Di worship siya. Oh, the glory. Alam niyo naman si Benny, di ba? Holy Spirit, the word. Di yung mga tao, iyak na ng iyak. May mga naggagalingan na, may mga tumatayo na sa wheelchair, mga bingi, nakakarinig na. Samantalang yung pastor, poker face. Yung pastor na nag-invite sa kanya, walang madama. Tapos ipagpe-pray niya na daw sana para gumaling sa cancer o gumaling sa malubhan niyang sakit. Kaso bigla siyang inawat ng Lord. Sabi niya, don't touch him. Diba? Huwag mong hahawakan siya. Tigil siya. Tuloy lang siya sa worship. Ganyan. Pero maya-maya, nung tumingin siya doon sa pastor, umiiyak na. Tapos nag-worship na, nararamdaman na yung presence ni Lord. Maya-maya, sabi ng Panginoon kay Benhin, ngayon, itouch mo na siya. Tapos pag uwi niya, tinanong niya si Lord, Lord, bakit may instruction ka sa akin ganun? Kasi sabi nga, yung operation ng miracle, ng mga healing, nag-ooperate siya through faith. Kaya kapag ang tao, poker face, walang madama, hindi pa totoo yung presence ni Lord sa kanya, hindi mangyayari yung mga blessing, miracle, healing sa kanya. Unless, dumating siya sa punto na naniniwala na siya at totoo na si Jesus sa kanya. Amen? Kaya dapat ganun tayo, alisin natin mga pagdududa natin. Kaya pag sinabi ng Panginoon, gagaling ka, amen! Pagpapalain ka, amen! Sasagana ka, amen! Yayaman ka, amen! Mababayaran utang mo, amen! Ganon, amen ang amen. Maliligtas pamilya mo, amen! Hindi yung, sugarol nga Di ba? Yung lagi, alam niyo yung sarili niyong pamilya, sila din hindi naniniwala. Hindi ganon. Dapat ikaw mismo ang unang maniwala sa Diyos
para sa kanila. Amen? Kaya sabi mo sa katabi mo, naniniwala ako sa iyo. Sabi mo, magbabago ka. Ayan, okay? So, kaya, for example nga, di ba, sabi, faith is the currency of heaven. Sabi, without it, we hinder God's move. Di ba? Parang ganito, yung next picture natin, parang yung kamay, di ba? Hindi daw makakatanggap yung kamay kapag nakasarado. Kailangan mong ibukas. Ganon din po ang pananampalataya natin. Di tayo makakatanggap pag sarado ang faith natin. Kailangan nating ibukas. Pangalawa, we limit God by our, next, fear. Nililimitahan natin ng Diyos pag natatakot tayo. Sabi ng 2 Timothy 1:7, God has not given us a spirit of fear, but of power and a sound mind. Sabi, fear makes us play it safe, stay comfortable, and avoid taking faith risk. Yan. Kasi kapag nga naman natatakot ka, hindi ka mag-i-step of faith. Pag natatakot ka, hindi mo gagawin yung pinag-uutos ni Lord. Diba? Ngayon, pag natatakot ka, hindi mo makikita yung greatness at gagawin ni Lord. Para bagang yung estudyante, alam niya yung sagot. Dahil natatakot siya na mali o kung ano yung sasabihin ng kaklase sa kanya, hindi na siya magtataas. Kaya yung grade niya dapat na 5 points, ibibigay doon sa nagtaas, na bida-bida. Na mali naman pala ang sagot. Diba? In the first place. Diba? Kaya dapat hindi tayo natatakot. Amen? O ganun din sa mga nagbi-business. Sa mga nagbi-business nga daw, dyan, talagang laging magte-take ka ng risk dyan. Kaya mga nagbi-business, di ba, laging trial and error yan. Kikita ba sa lugar na ito? Pag nagtayo kami ng siomaian dyan, sa kanto na yan, kikita ba? Di ba? Talagang sila, try sila ng try hanggang sa ma-discover nila, dito sa lugar na to, talagang ma-siomay ang mga tao, mukhang siomay ang mga tao dito. Di ba? Dito, tinatangkilik ang siopaw. Dito naman yung mga yung mga dynamite. Di ba? So, naintindihan? Kaya lahat, nagtatake talaga dapat ng risk. Dapat hindi natatakot. Sa mga mag-a-apply ng trabaho, dapat binibenta mo sarili mo. Di ba? Okay? Just tell me about yourself. Okay, ma'am. Di ba? Talagang ibenta mo sarili mo. Magaling po ako, responsable po ako. Di ba? Kaya ko pong magtrabaho kahit wala po kayo. Ay, tanggap ka na. Di ba? Kasi bakit? sorry. Tanggap ka na kasi bakit? Kahit hindi bantayan, nagtatrabaho, hindi magpe-Facebook, hindi magsa-social media, di ba? Tanggap. Naintindihan? Kaya wag kang matakot. Wag kang matakot. Kay Coco Martin pala yun. Ayan, okay? So, tingnan nyo to. Ano ang naging hindrance para sa mga Israelita na makapasok sa Promised Land? Yung takot nila sa mga higante. Diba? Kasi lalo yung mga spies na pinadala, diba sabi, wag na tayong tumuloy, ang lalaki ng mga tao dun, magbumukha tayong tipaklong. Diba? Sabi ng mga espiyang mga negative. Samantalang kay Joshua and Caleb, kaya natin yan, tutulungan tayo ng Diyos. Kaya to make the long story short, sino lang nakapasok? Yung mga positive. Sila Joshua and Caleb. Yaong mga hindi natakot. Diba? Kaya tayo, nalilimitahan natin ng Diyos whenever na natatakot tayo. Di ba? Althea, share mo yung tricycle driver, bigyan mo tubig. Tapos sabihin mo, si Jesus ang tubig ng buhay. Kasi si Althea, nahihiya. Di ba? Hindi na sharean. Hanggang sa, di ba, nasagasaan yung tricycle. Di ba? Yung mga ganun. Kaya tayo, minsan, di ba, nahahadlangan talaga tayo sa takot natin. Pinag-share tayo ng Diyos. Diba? Pinapalapitan to sa atin, kaso takot tayo eh. Diba? Kaya ito, interesting point din. Naalala niya si David, noong time na binubuli ni Goliath ang Israelita, diba? Ano ang term ni Saul kay Goliath? Yung higante na yan, binubuli tayo. Ano ang term din ng mga Israelita kay Goliath? Yung higante na yan, yung giant na yan, nakulagot tayo dyan. Pero pansinin nyo, basahin nyo yung mga sinasabi ni David. Meron bang doon sa passage na tinawag ni David si Goliath na giant? Wala. Alam niyo kung ano tawag ni David kay Goliath? Supot. Uncircumcised. Itong supot na to, ito lang ang maghahamak sa Diyos ng Israel. Di ako papayag. Diba?
Lumalabang ka sa akin ng may sandata, armas, may espada, pero ako lalaban ako sa iyo sa pangalan ng Panginoon. Hindi niya tinawag na giant. Kasi alam niya kung bakit? Alam ni David kung sino ang totoong giant. At sino ang totoong giant? Si Lord, ang Diyos ng Israel. Kaya huwag kang magbabrand, magtatawag ng giant sa hindi naman talaga giant. Kasi ang Diyos ang totoong giant. Amen? May nakasukat na ba sa Kanya? Wala. Di ba? May nakaarok na ba ng Kanyang kaunawaan? Wala. Di ba? Kahit nga yung mga, pag nag-indescribable tayo, yung universe, wala, nagsima tayo na ang mga astronaut, hindi pa nila ma-measure. Ano ba dulo ng kalawakan na to? Ang tagal. Di ba? Salin na lang ng salin ng mga nadiskubre. Pero wala. Pupunta lang sila sa dulo ng ng galaxy natin, na nagsisimatayan sila. Kasi light years ang layo. Di ba? Ng kalawakan. Tapos ang sabi pa, mismong science nang nagsasabi, ang universe lumalawak pa daw. Ay, naku naman. O tapos, sasabihin nyo, yung 1.5 na Meralco nyo, giant. Di ba? Yung may nilad na 2,000, giant. Eh, sino ba ang totoong giant? Si Lord! Amen! Amen! Di ba? Minsan, nadja-giantan tayo sa, wow, sacrificial giving, ang nakalagay 1,000, 3,000, 5,000. Wow, Berna! Ano ba yung faith mo? Ba't man bang pinaglalagay mo dyan? Giant naman yan. Pero totoo, giant ba talaga? Sino ang totoong giant? Si Lord. Amen. Si Lord ang giant. Kaya naman, huwag kang matakot. Sabi mo sa katabi mo, huwag kang matakot. Amen. And then number 3, we limit God by small expectations. Di ba? Nalilimitahan natin si Lord pag minamaliit natin yung mga expectations natin. Di ba? Ito nga, ang pagbabalanse natin, pag sa tao, lessen your expectation. Di ba? Pag birthday mo, wag kang masyadong mag-expect. Tao yan eh. Baka mamaya, wala pang bonus, wala pang sweldo. Ay, binigyan lang akong kwek-kwek. Di ba? Birthday ko, binigyan akong kwek-kwek. Di ba? Wag kang mag-expect. Pero pagdating kay Lord, di ba? I-high mo. Taasan mo yung expectation mo. Amen? Amen. Di ba? Kaya sabi nga, kasi ang Ephesians 3:20, maganda sinasabi nito. Sabi, now to Him who is able to do exceedingly, sabi niyo, exceedingly? Taasan niyo yung pitch. Exceedingly? Abundantly? Sabi niya, above? Diba? Sabi, all that we ask or think according to the power that works in us. Kasi bakit? Talaga namang superlative kung superlative ang sabi. Exceedingly na, abundantly na, above pa, di ba? Higit pa sa iniisip mo. Kaya nga ang ganda pag kinakanta yung sapat na at higit pa, biyaya mo'y sagana at umaapaw, sapat na at higit pa. Di ba? Sapat na sa lahat kong inaasahan, higit pa sa lahat. Baliktad ba? Ay, sorry. Inaasahan. Di ba? Sapat na at higit pa. Sabi, we often pray small, dream small, expect little, and receive according to our limited vision. Na, hindi ko lang maalala yung kwento nung tungkol sa tao na pinapapili siya ng relo. Parang na-disappoint yung manlilibre sa kanya kasi ang pinaka pinili, yung mura. Di ba? Kasi parang sa part niya, yun ba yan? Ayan. Ha? Si Smith Wigglesworth, di ba? Na dapat pala, kapag pinapapili tayo ni Lord, pag pinagpe-pray tayo ni Lord, yung malaki na. Amen? Kaya nga nakakatawa, yung, kunwari, usapang audacity kasi, meron kami nito sa BBS tsaka sa care group. Di ba? Kunwari, nung time na sila, Jesus Quest sila sa bahay, nagtanong si Ate Mer, ilan ng pandesal na kaya niyong kainin? Sabi, 3 po. 5 po, 4 po, may isa sumagot, 10 po. Diba? Sabi ng mga kasama niya, wow, kapal ah. Pero, syempre ako, bili pa rin ako. Ay, ganun ba, 10? Bili. Bakit? Kasi meron sa loob-loob ko,
na minsan lang yung mga taong ganon, yung may kapal at angas, di ba? Na talagang sasabihin na ito talaga gusto ko. Di ba? Kaya nga, si Lester Sumrall, natutuwa ako sa kanya kasi si Robert Slardon, nagka-airplane siya dahil sa kanya. Kasi si Lester Sumrall, matindi rin ang faith nun eh. Sabi, nagpakilala kasi si Robert Slardon sa kanya, I'm Robert Slardon, I'm the writer of God's General. Tapos tinanong siya ni Lester Sumrall, sabi niya, do you have an airplane? No. Parang inaano siya, ba't wala ka pang airplane? Sabi niya, umaano ka, pumupunta ka sa iba't ibang bansa. Sabi, you need to have an airplane. Parang si part ni Robert Sumrall, airplane? Diba? Pero alam niyo, nung sinakyan niya yung faith ni Lester Sumrall na magkaroon ng airplane, si Lester Sumrall ba yun? O si, Kenneth Copeland, nalito na ako. Kaya yun, ang daming, matindi. Di ba? Nagkaroon tuloy siya ng sariling airplane. O, nabanggit ko rin lang naman si Kenneth Copeland. Ang galing din ng faith nun ni Kenneth Copeland, di ba? Kasi ilang eroplano na nagkakaroon siya. Alam niyo kung bakit? Kasi bigay siya ng bigay ng airplane sa mga minister na kakilala niya. Sana makilala natin siya, no? di ba? Kasi, yun nga, ganun siya ka-faith talaga kay Lord. Hindi niya nililimitahan. Naalala ko nga, ewan ko kung sino yung kausap ko dito. Natatay na siya. Adrian ba, si Miko o si Ison? Basta may sinabi ako na ang i-goal nyo, for example, meron kayong binabayaran na renta ng bahay. Kunwari, let's say for example, ang renta ng bahay ay 9,000. Ang goal nyo dapat, doble o triple, may naka-reserve na kayong pangrenta. Ganon kasi yon si Kenneth Copeland. Ang faith niya daw kay Lord, hindi lang pang enough na ito lang, sapat lang, at least meron akong 8,000 dito, pang renta. Kaya sabi ko, tataasan ko rin faith ko, gagayahin ko yon. Dapat kung may renta ka na, halimbawa, 10,000, dapat may pang 3 ka na renta. Amen? Ang tawag doon, overflowing na blessing. Diba? Minsan kasi, enough na tayo doon sa enough lang. Kaya yon, stretch natin yung faith natin. Amen? Kaya sa mga tatay dyan, sa mga claim nyo yun, di ba? Pag nagkaroon kayo na sasakyan, in Jesus' name, I decree and declare, magkakaroon ng 3 buwan na reserve, na pambayad. Amen? Ayan, sabi, kaya do not limit God by your small expectations. Pang-apat, we limit God by disobedience. Isaiah 59, 1-2, behold, the Lord's hand is not shortened, that it cannot save, nor his ear heavy, that it cannot hear. But your iniquities have separated you from your God, and your sins have hidden his face from you so that he will not hear. Sabi, delayed obedience or rebellion interrupts God's divine flow in our lives. Kaya, isa pa yan sa mga, yan. Isa pa yan sa mga naglilimita sa Diyos, di ba? Yung kasalanan natin, yung ating disobedience, di ba? Kaya naman kung gusto nyong magtuloy-tuloy, ang ginagawa ni Lord, ang blessing ni Lord, magtuloy-tuloy ka rin sa pagsunod. Naalala nyo si King Saul? Ito nakakalungkot kasi parang lately nabasa ko rin yung kwento niya. Isipin nyo, di ba, si Saul, dapat hari talaga siya di ba? Pero naputol yung pagkahari niya, di ba? Tapos yung mga anak niya, hindi na rin naging hari. Bakit? Because of disobedience. Parang ganun din, di ba, sa, excuse lang pa. Yan, parang ganun din sa ating mga buhay. Kapag tayo, nagdi-disobey tayo sa Lord, pinuputol natin yung kanyang pagkilos at paggawa. Pero kung gusto mong tuloy-tuloy, ang blessing sa'yo ni Lord, tuloy-tuloy din ang iyong pagsunod. Amen? And then pang-5, medyo aanuin ko lang kasi marami pa tayong sasabihin. Number 5, we limit God by our limiting ourselves. Dito tayo medyo magfo-focus. Kasi kahit ako rin, talagang guilty ako sa part na yan. Na minsan, nililimitahan pala natin si Lord by limiting ourselves. Sino dito sa inyo, magmula kayo ay bata pa lang, ang dami nyo ng sa sarili nyo. Ako, parang to be honest to goodness, kapag ako talaga ako sa inyo, magko-confession, may
ano talaga akong ganon, yung parang kahinaan ako na I hate myself talaga. Nung bata pa ako, parang ang dami kong mga parang iniisip sa sarili na bakit ganito yung height ko, bakit ganito yung itsura ko, bakit mabuhok ako, bakit ay mabuhok, amen. Bakit mabalbon, 'di ba? Bakit ganyan? Ang dami kong mga tapos lagi kong minamaliit yung sarili ko, hindi ko kaya yan, mas better siya kaysa sa akin. Tapos nung naaral ko to, tapos nung nabasa ko pa yung Bible, nabasa ko yung mga libro ni Joyce Meyer, dapat pala hindi ganun. Kasi alam niyo kung bakit? Kasi nililimitahan natin ang Diyos pag nililimitahan din natin ang ating mga sarili. Kasi sabi ng Proverbs 23:7, sapagkat kung ano ang iniisip niya sa loob niya, ay gayon siya. Kaya kapag iniisip mo, kawawa ka, ganun ka nga. Kapag naawa ka sa sarili mo, ganun ka nga. Pag iniisip mo, wala kang kayang gawin, ganun ka nga. Pero kapag pinlano mo, magmula ngayon, iba na yung iisipin mo sa sarili mo, magkakaroon ka ng God confidence. Ano mangyayari? Matatanggal ang limitasyon ng Diyos. Sabi nga, we are not just putting ourselves down. Pag-pray niyo ako na ma-explain ko to ng mabuti kasi para sa benefits nating lahat to. Sabi, we are also insulting the God who created, called, and empowered us. Sipin nyo, ganun pala yun. Pag minamaliit natin yung sarili natin, para na rin nating minamaliit ang Diyos. And ilan sa atin, kahit hindi kayo magsabi ngayon, ilan sa atin ang guilty dyan? Diba? Na minamaliit natin yung mga sarili natin. Pero magmula ngayon, sabihin mo sa sarili mo, hindi na ako magmamaliit sa sarili ko. Okay? Tapos saktong-sakto, kasi nung OPM, nag-preach si Berna, tapos nabanggit niya tong inner vows. Yan, next natin, yung inner vows. And yung inner vows, yan, sinerch ko siya, wag kayo wag kayong pipikit, full attention. Napakahalaga nito. Sinerch ko siya kung ano siya. Sabi dyan, inner vows are unconscious promises or determinations that a person makes, often in response to painful, traumatic, or emotionally significant experiences. These vows are usually made in childhood or in moments of emotional intensity, yung matindi yung nararamdaman mo, and are often hidden in the heart and mind. Nakatago pala sila sa heart and mind. Pero tingnan nyo, they can powerfully shape a person's behavior, beliefs, and relationships later in life. Sabi, often without the person realizing it. At hindi pa nga nare-realize ng tao na yon. Ay yung mga sample na mga vows dahil mga nasaktan. Ganito yan. Magmula ngayon, hindi na ako magtitiwala kahit kanino. Di ba? So inner vows pala yon. Sinumpa mo sa sarili mo. Ngayon, magmula ngayon, kahit anong mangyari, hindi na ako iiyak. Sabi, magmula ngayon, ako na ang mag-aalaga sa sarili ko at hindi ko ipapahintulot ang iba. Sabi, magmula ngayon, hindi ko tutularan ng tatay ko. Diba? Magmula ngayon, I will never get hurt like that again. I will never allow myself to be hurt. Hindi na ako maghihirap. Diba? Although yung pangatlo, medyo positive-negative, pang dulo, positive-negative, pero yan yung mga sample na mga inner vows. And dahil sa pag-i-inner vows na yan, ano nangyayari? Nakukulong tayo. Diba? Kagaya nga nung I never trust anyone again. Hindi na ako magtitiwala kahit kanino. Di ba nakukulong tayo? Kaya halimbawa kahit sincere, yun ang liligaw sa'yo. Kahit sincere, yung gustong makipagkaibigan sa'yo, hindi kayo mag-click. Bakit? Kasi kinulong mo yung sarili mo. Di ba? Kaya ngayon, kinakailangan matanggal pala yan. Di ba? Tingin ko nga inner vows din yung yung mga soul ties. Na for example, sinasabi, kung hindi lang din ikaw, hindi na ako magpapakasal. Di ba? Kaso, yung nangyayari, yung pangalawa pala yung talagang true love mo. Kaso dahil may mga sumpaan kayong ganun, kung hindi lang ikaw. Di ba? Kaya yun, kailangan mawala yan. Kung hindi lang ikaw, hindi na ako magmamahal pa ng kung sino. Kaya napapaisip kayo ng mga inner vows. Di ba? Halimbawa, inner vows din yung mga sinasabi na, siguro hindi na talaga kami aasenso. Yan, inner vows yan. Kaya dapat binibreak natin yan. Ano mga characteristics ng inner vows? Ito, yung self-protective, yung para maprotektahan ka, subconscious, di ba?
Yung parang hindi mo alam pero naitanim na pala. Tapos controlling, nakokontrol ka tuloy. Di ba yung kunwari, sasabihin mo, hindi ako pala iyak. Kahit kailan hindi ako iiyak. Pero yung parang nasa punto ka na ng pero yung alam niyo yung nagmamatigas pa. Hindi ako mag-aano sa kanya, magbabaw sa kanya. Lalong-lalo na inner vows din yun eh. Yung kahit kailan hindi ko siya mapapatawad. Yan ang mga dapat makawala tayo. Amen? Kahit minsan, sa hindi, may mga ganun tayo, di ba, na, for example, hindi na ako magre-regalo dito sa LG na to. Di ba? Kaya kahit minsan, may mga, parang gusto mo na talaga na makimingle, gusto mo na gumawa ng mabuti sa tao. Di ba? Yung parang natatrap ka sa sinasabi mo. Di ba? Sa mga mag-asawa, kahit kailan hindi na ako maglalambing sa kanya. Di ba? So kahit maganda na magiging na dapat, tatrap tayo. Nagigets nyo ngayon? Naintindihan nyo? Kaya dapat, we must break that inner vow. And sabi nga, in unbelief or fear, and they can become bandages. Sipin nyo maigi, kahit nga Encantadia, naniniwala dyan. Sa mga enkantasyon. Isinasamo ko sa brilyante ng hangin. Natanggalin ang lahat ng mga hininga ng mga hator. Tapos, Nunong Imaw, bakit yung anak ko nawawala ng hininga? May dugo ba siyang hator? Kailangan mong bawiin ang iyong sumpa. Magkaroon ng hininga ang aking anak. Nunong Imaw, kailangan bawiin mo pang lahat. Ay sige, binabawi ko na. Di ba bakit? Kasi words are powerful. Di ba? Yung enchantment na yan, yung ginagawa ng mga witchcraft, yung mga pangsusumpa ng mga witch, di ba? Totoo yan. Di ba? O ngayon, ganun din. Ka-powerful yung mga salita natin. Kaya wag nating hayaan na natatrap tayo dun. Di ba? Minsan, may mga pagkakataon sa buhay din natin, kunwari, nakapangako tayo. Ay hindi, sige, basta pupunta ako. Ngayon may nangyari, na aberya. Ngayon, nadidivide ka tuloy. Nagdadalawang isip ka, bakit? Nakapagsalita ka eh. Kasi words are powerful. Kaya unang-una, wag mong i-bandage, ikukulong yung sarili mo sa salita. Okay? Kaya tingnan nyo, ano ang effect ng inner vows? Yan, broken relationships ngayon. Trust issues. Diba? Fear-based decisions. Control or perfectionism. Diba? For example, sa mga estudyante, babaw, kailangan, hindi ako tatanggap ng line of 8. 95 dapat lahat. Perfectionism. Diba? Kailangan ma-please ko ang nanay ko, matuwa siya. Perfectionism. Diba? Rebellion or excessive independence, self-sabotage or limitation. Ayaw po ng Panginoon na magkaroon tayo ng ganyan. Self-sabotage, limitation. Alam nyo, minsan kinakausap ko sarili ko sa salamin. Alam mo kung meron dapat unang kakampi ko, dapat ikaw yun. Ikaw, Hemler, dapat maniwala ka sa sarili mo. Diba? Pogi-pogi mo. Diba? Walang ko kontra. Yan, diba? Yung talagang, diba? Kaya, minsan kasi alam nyo, and let me talk honestly ha, minsan, kung meron mang unang pinaka-harsh sa sarili natin, sarili din natin. Diba? Kaya magmula ngayon, dapat makawala tayo dyan. Dapat kung merong maniwala sa sarili natin, ikaw yun. Dapat may kumpiyansa. Bukod sa God confidence, dapat kumpiyansa ka sa binigay ni Lord sa'yo. Amen? Amen. Mabilis na. Paanong ma-heal sa inner vows? Ayan, kailangan i-recognize mo. Ask God to reveal if you have made inner vows that are affecting your life. Pangalawa, mag-repent ka. Renounce the inner vow. For example, pwede mong sabihin, Lord, I repent for making the vow that I will never trust anyone again. I break agreement with that vow in Jesus' name. Ayan. Tapos magmula ngayon, talagang isa pamuhay mo, lakaran mo yung bagay na yun. Pangatlo, pwede kang, yun nga, forgiveness. Often, inner vows are linked to unforgiveness towards others or self. Sabi dyan, forgive those who cause the hurt. Magpatawad ka. Pang-apat, renounce and break. Verbally, renounce mo the inner vow and break its power over your life. Bawiin mo yung mga sinabi mo. Kahit ako nung time na, nung 2020 na matindi yung sakit ko, ang ginawa ko talaga, binrake ko yung mga, kasi yung mga pinagsasabi ko noon, nung pandemic, ang pangit din sa sarili ko.
Sabi ko sa sarili, pumunta ako sa sala, binibreak ko lahat ng mga maling confession ko in Jesus' name. After nun, gumaling talaga ako, nagtuloy-tuloy. Gulat kasi si Ate Mernon, ang tagal nung sakit ko. 'Di ba? Parang umabot ata ng 2 linggo na hindi ako makapag-church. Pero after ko na gawin yon, yung mga lahat ng mga negative na napakawalan ko sa bibig ko, binabawi ko in Jesus' name. Tapos binless ko yung sarili ko. Yun, gumaling ako. And then panglima, replace with God's truth. Ayan, palitan mo. Wag mo lang i-revoke, wag mo lang i-renounce, talagang palitan mo. Sabi, declare and believe God's promises. For example, I can trust people because God is my protector in Jesus' name. 'Di ba? Pwede kang matanggal ang mga walls of defense mo against people, 'di ba? And pang-anim, pwede kang mag-undergo ng prayer and counseling. Sabi, sometimes inner healing, prayer, deliverance, or counseling is helpful in fully processing and breaking inner vows. Amen? Kaya tingnan nyo to, ito madalas kong ina-example to, si Nick Bujicic, yan. Ang galing ng testimony niya, from life without limb to life without, limit. Kasi nung bata-bata pa siya, lagi niyang sinasabi, wala siyang kwenta. 'Di ba? Pero nung nalaman niya ang Bible, he stopped na, 'di ba? Confessing those things na mga negative. Tapos i-remind ko lang kayo tungkol sa I am na salita. Kanino talagang pangalan ng I am? Kay Lord, 'di ba? I am that I am. Kaya pag sinasabi mo I am weak, I am sick, I am 'di ba? I have black. Ganyan parang yung I am ugly. Sino ang dinodusta mo? 'Di ba? Yung pangalan ni Lord. Kaya dapat paltan mo 'yan. Kung kay Lord 'yan, dapat ang mga I am blessed, I am victorious, I am highly favored, I am strong, 'di ba? Kaya nga ang ganda ng kanta, let the weak say I am strong, let the poor say I am rich. 'Di ba? Kaya wag natin limitahan sa pamamagitan ng ating mga salita. Kaya yan yung mga I am a child of God, I am loved. Dapat araw-araw. Ako, dumating ako sa punto na para kong ginawang gamot yan sa sarili ko. Kasi itong isip talaga na to, grabe talaga. Kung hindi to maboborn again, araw-araw mag-iisip to ng negative. Amen? Minsan, gusto pa nitong magpakamatay. Di ba? Pero kapag dineclare natin yung mga sinasabi dyan, mawawala. Sabi kasi ni Tony Evans, kailangan mapaltan yung mga thoughts. Ngayon, dapat araw-araw. Tapos alam nyo, yung accuser of the brethren, ina-accuse tayo niyan day and night. Kaya ang sabi ng Joshua 1:8, i-meditate natin ng Bible day and night. Kasi ang accuser, hindi tumitigil yan. Day and night din tayong inaakusan yan. Di ba? Na si Miguel, ganyan. Si Gab, ganyan. Si Nash, ganyan. Kaya para makalaban ka, kailangan mo rin day and night. Di ba? I-meditate yung Word of God. Ano ibig sabihin ng meditate? Sinusundan ng mata, binubukan ng bibig. Sa Hudyo, matindi. Ginaganon pa. Di ba? Ginaganon, tapos mata. Tapos yung naririnig ng tapos ganyan. Di ba? Kaya yung pagka ganun ang ginawa natin ay talagang solido. Amen? Yan sino naman yung mga sample na mga hindi nilimitahan si Lord? Una, si Abraham. Di ba? Kasi ang limitasyon niya, di ba, ay edad. Hindi na siya pwedeng magkaanak, pero naging unlimited. Nagkaanak pa siya. Pangalawa, si Joshua, hindi naman talaga tumitigil ang araw, pero napatigil. Di ba? Kasi God is unlimited. Pangatlo, si Peter, hindi naman talaga nalalakaran ng tubig, pero nalakaran. Kasi naniwala siya. Amen? Amen. Kaya gayahin natin sila. Amen? Di ba? Naalala ko noon, may utang nga kami, di ba? Sabi ko kay Tebek, hindi na ako magpapastor. Papasok na lang po ako sa Insular Life. May utang pala si Papang 50,000. Sabi ni Ate Beck, wag mo kasing sambahin yung 50,000. After nun, sige, lingkod ako kay Lord, di ba? Maya-maya, bayad. Ay, yung cancel, di ba? Naintindihan natin. Kaya minsan, may mga pagkakataon, sinasamba ba natin yung 1 million, 2 million, 3 million, sinasamba ba natin yung mga libo-libo natin? Huwag nating sambahin yon. Kayang magbow ng lahat ng bagay na yan sa pangalan ng Panginoon. Amen? O ngayon, how to break the limits? Ito na po, tatapusin na natin. Number 1, renew your mind. Mag-meditate ka mag-meditate ng Word of God. Begin to think bigger according to God's Word, not your feelings or tasks. Okay? Pangalawa, believe God's promises. Feed your faith with the Word
daily. Araw-araw, punuin mo yung sarili mo ng mga pangako ng Diyos. Ang galing kasi nung nag-topic kami sa Huwag Kang Mag-alala, yung sa gamot sa pag-aalala sa NHA, sa Adults Bible Study, lahat pala ng inaalala pala talaga natin, may pangako ang Diyos. Protection sa pamilya, finances, health, lahat may pangako si Lord. Next, take bold steps of obedience. Even when it doesn't make sense, obey. Diba? Pang-apat, pray big prayers. Sabi, God honors bold faith-filled prayers. Basahin nyo na lang sa bahay yung mga Jeremiah 33:3. Pagka humiling ka sa Panginoon, malaki na. Amen? Diba? Amen? Amen. And then pang-lima, stop limiting yourself. Naalala niyo yung kay Bong Saking? Sabi niya, Lord, pengi TV. Yung ang tawag doon, yung sharp kasi ang hiniling niya noon. Tapos yung, nalimutan ko na yung kwento. Pero sabi niya, ay sana pala, Sony na lang. Yung mga pwede pala. Ayun, yung binigyan daw siya ng member niya. Sharp talaga kung ano yung pinag-pray niya. Sharp, tapos gantong inches. Sabi niya pag uwi niya, ay sayang sana, Sony pala yung hiniling ko. Kasi dapat, humihiling na tayo ng malaki. Amen? Kung gusto mong iPhone talaga, hilingin mo. Kung gusto mong laptop talaga. Huwag ka nang ano-ano pa. Basta napipindot, Lord. Diba? Tsaka yun nga, yung i-maintain natin yung mga hinihiling natin. Kung gusto mo talaga, tall, dark, and handsome, diba? Huwag kang mag-set sa tall, dark, and awesome. Joke lang. Yun nga, yung talagang dapat mag-ano ka doon. Hindi yung habang tumatanda, basta Lord, humihinga, okay na yun. Pag may standard ka, may hinihiling ka kay Lord, talagang paniwalaan mo yun. Okay? And then pang-lima, stop limiting yourself. Amen? Okay, mag-usap tayo Magmula ngayon, huwag nyo nang mamaliitin yung sarili nyo. Amen? Pag yung katabi nyo, narinig nyo minamaliit nyo yung sarili niya, huwag mong, i-rebuke mo. In Jesus' name. Kaya kanina sabi ni Alfred sa akin, pangit naman talaga sulat ko. In Jesus' name, huwag mo i-curse sarili mo. Di ba may mga ganun, ang pangit ng kilay ko. In Jesus' name, hindi yung pangit kilay mo, malago lang. Di ba? Yung kailangan, huwag nating i-curse yung mga sarili natin. Sabi, be who God says you are. Next, sabi, agree with the word of God. Sabi, stop saying, I'm not enough. Di ba? Bakit? God already is, di ba? Kaya naman, ano yung call to action natin? Ano ang introduction natin? Sabi, let us remove every box, every limit, and every barrier we place around God. Ano ang mga limitasyon na nilagay mo sa Diyos? Tanggalin natin yan ngayong araw na ito. Kasi bakit? God wants to do more in our lives, churches, and nations. Mga kapatid, ang daming plano ni Lord sa'yo. Ang daming plano ni Lord sa church natin, sa bansa natin. Huwag nating limitahan. Diba? And sabi, the problem is not God's lack of power. It is often our lack of faith and obedience. Amen? Kaya i-declare nga natin to aloud. 1, 2, 3, go. Lord God, I will no longer limit you. I believe you for the impossible. I take the limits off in Jesus' name. Amen. Isa pa. Lord God, I will no longer limit you. I believe you for the impossible. I take the limits off in Jesus' name. Amen. Amen. Palakpakan natin si Lord.